Isipin mo ang isang mundo kung saan pwede kang magmaneho mula Spain papuntang Morocco nang hindi kailanman bumababa sa iyong sasakyan. Parang kakaiba, di ba? Pero alam mo bang matagal nang pinag-iisipan ang proyektong ito at halos naging totoo na? Ang Strait of Gibraltar, ang makitid na bahagi ng dagat na naghihiwalay sa Europa at Africa, ay matagal ng laman ng mga ambisyosong plano upang pagdugtungin ang dalawang kontinente sa pamamagitan ng tulay o lagusan. Mukhang posible, pero bakit nga ba hindi pa ito natutupad? Ano ang mga balakid na humaharang sa isang napakalaking engineer project na tulad nito? At posible bang malapit na tayong makakita ng isang tulay o lagusan na mag-uugnay sa dalawang mundo? Tara, alamin natin ang buong kwento sa likod ng matagal ng pinapangarap na koneksyon na ito. Sa simula, tingnan muna natin ang sukat ng Strait of Gibraltar. Ang buong lapad nito ay humigit kumulang 37 miles, pero sa pinakamakitid na bahagi, nasa 9 miles lang ang pagitan ng Spain at Morocco. Sa sukat na ito, tila posible naman ang paggawa ng tulay, ngunit hindi ito ganun kasimple. Ang ilalim ng dagat dito ay hindi pantay, may malalim na bahagi at matataas na formation ng bato. Idagdag pa ang malalakas na agos ng tubig at ang pagiging madalas nitong tamaan ng lindol. Dahil dito, hindi basta-basta maitayo ang isang matibay at ligtas na istruktura sa lugar na ito. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Malaking tulong na ito para makagawa pa kami ng mas maraming kakaibang video. Hindi na bago ang ideya ng pagkonekta sa dalawang kontinente. Noong 1979, nagtayo ang mga gobyerno ng Spain at Morocco ng isang komiteng mag-aaral sa posibilidad ng proyektong ito. Mula rito, nabuo ang mas malaking programang tinatawag na Euromed Transport. Simula noong 1981, sinusuportahan na ng gobyerno ng Spain ang isang organisasyong nakatutok sa pag-aaral ng mga posibleng intercontinental connection. Pero bago pa man ang mga organisasyong ito, matagal nang napag-uusapan ang ideya ng tulay. Ngunit bakit hanggang ngayon, wala pa ring tulay o tunnel sa Strait of Gibraltar? Sa katunayan, mayroon ng sapat na teknolohiya ang tao upang magtayo ng tulay o tunnel sa ganitong distansya. Ang 9 miles na haba ng proyekto ay hindi na bago sa mundo ng modernong engineering. Sa katunayan, may mga tulay na mas mahaba pa rito. Halimbawa, ang Chesapeake Bay Bridge Tunnel sa US ay may habang 15 miles, habang ang Shenzhen Bay Bridge sa China ay 14 miles. Ang pinakamahabang tulay sa ibabaw ng tubig, ang Lake Pontchartrain Causeway sa US, ay umaabot pa sa 24 miles. Kung ikukumpara sa mga estrukturang ito, tila hindi naman ganoon kahirap itayo ang isang tulay sa Strait of Gibraltar. Mayroon nang ipinropose na disenyo para sa isang tulay dito. Kasama sa plano ang matitibay na suporta, napakataas na mga tore na may taas na halos 3,000 feet, at isang central span na may habang 16,440 feet, at ang tinatayang gastos ay nasa 15 billion US dollars. Kung iisipin, malaki ang maitutulong ng isang tulay o tunnel sa pagitan ng Africa at Europe. Ang Africa ay may populasyong mahigit 1.5 billion na katao, habang ang Southern Europe ay may 150 million. Ang dami ng mga posibleng gumagamit ng tulay na ito ay napakalaki, kaya maaaring sulit ang napakalaking puhunan para rito. Ipinapakita rin ng mga pag-aaral na may matibay na dahilan para ituloy ito, hindi lang sa negosyo, kundi pati sa lipunan. Sa kasalukuyan, tanging sa dagat o himpapawid lang maaaring tumawid mula Europe patungong Africa. Kung magkakaroon ng tulay, magiging mas maayos at tuloy-tuloy ang kalakalan dahil hindi na maaantala ng masamang panahon ang pagbiyahe ng mga produkto. Magdadala rin ito ng mas malaking turismo, mas maayos na daloy ng mga migrante at libu-libong bagong trabaho, hindi lang sa konstruksyon kundi pati sa pangangalaga at pagpapatakbo ng tulay. Kung tila napakaraming benepisyo nito, bakit hindi pa rin ito nagagawa? Bukod sa gastusin, may malalaking teknikal at politikal na hamon sa proyektong ito. Isa na rito ang lokasyon ng Strait of Gibraltar mismo. Kilala ang lugar na ito sa napakalakas na agos ng tubig, lalo na sa makikitid na bahagi nito, kahit ang malalaking barko ay kailangang mag-ingat sa pagdaan dito. Isa pang hamon ang kakaibang katangian ng tubig sa strait. Ang tubig mula sa Atlantic Ocean ay hindi kasing alat ng sa Mediterranean Sea, kaya ito ay dumadaloy papasok bilang isang panibagong layer sa ibabaw. Samantala, ang mas malamig at mas mabigat na tubig ng Mediterranean ay umaagos naman pabalik sa ilalim. Ang mga salungat na agos na ito ay lumilikha ng malalaking alon na minsan ay kita pa mula sa kalawakan. Dahil dito, napakahirap magtayo ng matibay na tulay sa ilalim ng tubig. Ang isa pang posibleng solusyon ay isang underwater tunnel. Pero may iba rin itong problema. Ang Strait of Gibraltar ay matatagpuan mismo sa hangganan ng African at Eurasian tectonic plates, kaya madalas itong makaranas ng lindol.
Dahil sa matinding hamon sa infrastruktura at sa napakalaking halaga ng proyekto, nananatiling isang pangarap pa rin ang pagkakaroon ng tulay o tunnel sa pagitan ng Spain at Morocco. Ngunit sa bilis ng pag-unlad ng teknolohiya at mas matinding pangangailangan para sa koneksyon, posible kaya itong matupad sa hinaharap. Ayon sa isang kamakailang pag-aaral, may naitalang 183 na lindol sa rehiyon ng Mediterranean sa loob lamang ng isang araw. Bagamat karamihan sa mga ito ay mahina, ipinapakita nito ang mataas na panganib ng lindol sa lugar. Ang ilang bahagi ng Espanya na malapit sa strait ay nasa mas mataas na earthquake risk zone. Noong 1960, isang malakas na lindol na may magnitude na 5.8 ang yumanig sa Morocco. Nagdulot ito ng matinding pinsala at kumitil ng tinatayang 12,000 hanggang 15,000 na buhay. Ang lungsod ng Agadir ang pinakanaapektuhan, kung saan halos third ng populasyon nito ang nasawi. Kahit na hindi isaalang-alang ang panganib ng lindol, ang pagtatayo sa Strait ng Gibraltar ay nananatiling isang malaking hamon. Kung sakaling matuyo ang tubig dito, makikita ang isang komplikadong lupain na binubuo ng mga lambak, matatarik na bundok, mga tagaytay at mga putikang bulkan. Ang anyong lupa na ito na hinubog ng malalakas na agos ng tubig at paggalaw ng tectonic plates ay magiging isang matinding pagsubok para sa konstruksyon. Noong 1930s, may mga plano ng gumawa ng isang tunnel sa ilalim ng strait, ngunit hindi ito natuloy dahil sa matitigas na batong bumubuo sa ilalim nito. Dagdag pa rito, ang pinakamakitid na bahagi ng lugar ay siya ring pinakamalalim, umaabot sa lalim na 3,000 talampakan. Dapat ding isaalang-alang ang epekto sa kalikasan. Ang Strait ng Gibraltar ay tahanan ng mga balyena, dolphin at mga migrate birds. Anumang proyekto ng konstruksyon ay kailangang gawing minimal ang epekto sa mga ecosystems. Bukod pa rito, ang lugar ay isang abalang ruta ng pagpapadala ng mga barko. Ang anumang tulay o tunnel na itatayo rito ay kailangang matibay upang mapaglabanan ang posibleng banggaan ng barko na hindi maiiwasan sa ganoong lokasyon. Isa ang Strait of Gibraltar sa pinakaabalang sea routes din sa mundo. Bawat 5 minuto, isang malaking barko ang dumadaan dito, bukod pa sa hindi mabilang na maliliit na bangka at yacht. Kung ang lugar ay masasara sa panahon ng konstruksyon, malaki ang epekto nito sa pandaigdigang kalakalan sa dagat. Bagamat may mga alternatibong ruta, ang mga ito ay mas mabagal at maaaring maapektuhan ng lagay ng panahon o panganib ng pirata sa dagat. Napakahalaga ng Strait of Gibraltar sa pagpapanatili ng tuloy-tuloy na maritime traffic. Tinatayang nasa higit 100,000 barko ang dumaraan dito taon-taon, kumpara sa higit 10,000 lang sa Panama Canal at 20,000 sa Suez Canal. Hindi tulad ng mga artipisyal na kanal na ito, ang Strait ng Gibraltar ay isang likas na anyo ng tubig na hindi inakala ng kalikasan na magiging isang pangunahing ruta ng pandaigdigang kalakalan. Maraming barko ang dumadaan dito upang maghatid ng mga produkto mula kanluran patungong silangan, kabilang ang mga patungo sa Europa at Black Sea. Ang pagsasara ng strait, kahit isang araw lang, ay magkakaroon ng malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Ang pagtatayo ng tulay sa kabila ng tuloy-tuloy na daloy ng barko ay tila hindi praktikal. Dagdag pa rito, kailangang sapat ang taas ng tulay upang mapadaan ang pinakamalalaking barko. Ang ideya ng isang drawbridge ay hindi rin isang mainam na solusyon dahil kung palagi itong itataas upang bigyang daan ang mga barko, mawawala ang layunin ng tulay. Upang matukoy ang tamang taas, kailangang isaalang-alang ang laki ng mga container ship. Sa paglipas ng panahon, lumalaki ang mga barkong ito dahil mas epektibo ito sa gastos para sa mga shipping companies. Ang pinakamalaking container ship sa kasalukuyan ay ang MSC Visa na may haba na higit 1,000 talampakan at lapad na 200 feet. Upang magkaroon ng perspektibo, bahagyang mas mataas lamang ang Empire State Building kung hindi isasama ang spire nito. Regular na dumaraan ang MSC Visa sa Strait ng Gibraltar kasama ang maraming iba pang malalaking barko. Kapag nagdidisenyo ng tulay, mahalagang isaalang-alang ang taas ng mga barko na maaaring umabot sa 200 hanggang 260 feet. Bagaman bahagi ng taas nito ay nasa ilalim ng tubig, napakalaki pa rin ng mga sukat na ito. At habang patuloy na lumalaki ang mga barko, kailangang isama ang faktor na ito sa pagpaplano. Bagamat posibleng maitayo ang tulay sa kabila ng lahat ng hamon, ang halaga ng konstruksyon nito ay napakalaki. Ayon sa mga pagtataya, ang pagpapatayo ng tulay sa strait ay maaaring umabot ng hindi bababa sa $80 million kada milya. Sa minimum na haba na 10 miles, maaaring lumampas ang gastos sa 1.25 billion. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi pa ito na isa sa katuparan sa loob ng mahigit 40 years. Sa kabilang banda, maaaring maging mas praktikal ang pagpapatayo ng isang tunnel. Bagamat mahal din ang pagpapatayo nito, mas mababa ang posibleng gastos kumpara sa tulay.
Isa pang malaking bentahe ng tunnel ay hindi ito maapektuhan ng taas ng mga barkong dumaraan sa strait. Noong December 2003, nagkasundo ang Spain at Morocco na pag-aralan ang posibilidad ng isang underwater railroad tunnel na magdurugtong sa kanilang mga rail system, katulad ng Channel Tunnel na nag-uugnay sa France at UK. Gayunpaman, ang Strait ng Gibraltar ay mas hindi matatag dahil sa madalas na lindol at malalakas na agos ng tubig. Matapos ang matagal na pagkaantala, muling inanunsyo ng mga gobyerno ng Morocco at Spain noong February 2023 na itutuloy ang proyekto ng tunnel. Nakatakdang magsimula ang konstruksyon sa 2030. Ang underwater section ng tunnel ay may habang 17.7 miles at ilalagay sa lalim na 1,560 feet. Ito ay isang malaking proyekto, lalo na kung ikukumpara sa pinakamalalim na underwater tunnel sa kasalukuyan, ang Rifilke Tunnel sa Norway, na may lalim na 995 feet. Ang tunnel ay magdudugtong sa Paloma Cape sa Spain at Malabata Cape sa Morocco. Tinatayang aabot sa 8.8 billion ang kabuang halaga ng proyekto at kayang magdala ng higit 12 million na pasahero bawat taon. Maaari rin itong maging mahalagang ruta ng kalakalan na magdadala ng 13 million na toneladang kargamento sa pagitan ng Africa at Europe. Higit pa rito, mababawasan ang oras ng paglalakbay mula Madrid hanggang Casablanca mula 12 hours patungo sa 5.5 oras lamang. Ang pagpapatayo ng tunnel sa ilalim ng Strait ng Gibraltar ay isa sa pinakamalalaking underwater projects sa mundo. Ito ay isang napakahirap na gawain dahil sa hamon ng geological at pangangailangang mapanatili ang tuloy-tuloy na trapiko ng mga barko. Sa mga nakalipas na taon, nagsasagawa ng mga pag-aaral ang mga siyentipiko upang lumikha ng mga bagong disenyo ng tulay gamit ang mathematical modeling. Halimbawa, may mga British scientists na nagpanukala ng mga bagong hugis ng tulay na maaaring mas matibay at mas magaan kaysa sa tradisyonal na disenyo. Bagamat theoretical pa lamang ang mga disenyong ito, nag-aalok ito ng pag-asa para sa isang mas episyente at mas matipid na tulay. Subalit, nananatiling hindi tiyak ang hinaharap ng Strait ng Gibraltar. Ayon sa mga siyentipiko, dahil sa paggalaw ng mga tectonic plate, posibleng magsara ang strait. Kapag nangyari ito, maaaring mabuo ang isang bagong ring of fire na may mas matinding aktibidad ng bulkan. Bagamat napakalayo pa ng panahong ito, ipinapakita nito na ang ating mundo ay patuloy na nagbabago. Bago natin tapusin ang video na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng kapanapanabik na content.